Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Umiinit itong bangayan ni Mike Defensor at ni Attorney Melvin Matibag. Alam nyo, pag tinitingnan ko itong away na ito, itong umiinit nitong bangayan, nagpapatutsadahan yung dalawa. Sabi ni Mike Defensor, kay Director Matibag, wag mo, kung ako ang target mo, wag mo nang idamay ang pamilya ko. Yan, yun naman yung sabi ni Mike Defensor, no? Sabi naman ni Director Matibag, ni Attorney Matibag, walang politika dito, Mike Defensor, walang politika dito, walang politika. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. At saka, kung ayaw mo sanang madamay ang pamilya mo, dapat hindi mo siya in-involve sa mga transaksyon mo. Yun, Yun. Napanood nyo ba yung birahan ng dalawa na yan? Sa panahon ngayon na ang daming gutom, ang daming naghihirap, huwag mong gamitin ang politika para mangkipit ka ng mga tao. 9 years ako naging kabinete. Wala akong ginapit kahit siya. Wala makakapagsabi na I went to their companies, ginamit ko BIR, I check on them. Walang ganyan. It was just a political back and forth of the issues that we were concerned with. Ito, grabing ginagawa nila, pati personal, pati pamilya ko, dinadamay nila. Sila po yung naglalagay sa politika. Ang NBI po, hindi po kami political bureau eh. Kami po, ang mandato namin, hulihin yung mga gumagawa ng illegal. Yung sinasabi po nila na political issue, na i-address ko kay Ginoong Mike Defensor, sila po naglagay sa politika. Ang sa akin po, gumawa kayo ng illegal na bagay, dapat handa kayong harapin din kung ano yung consequences nito. At malinaw naman po, yung dokumento nandiyan dyan po. Pwede naman silang sumagot dun po sa piskalya. At kung dumating sa korte, sagutin po nila. Yun, matindi ang patutsadahan ng dalawa, mga kabunyog. At lalong umiinit yan ngayon, lalong umiinit dahil sabi ni Director Matibag, pati si Mike Defensor daw, kakasuhan na. Pati pala si Mike Defensor kakasuhan, attorney. Akala ko yung misis lang at saka yung anak. Well, kasi po ganito yan, no? Sabi ko nga, nung nag-file po kami nung Friday, last Friday, not last Friday, ng kaso, kasi based po yun sa naging raid nung Tuesday. Yung mga kinasuhan po dyan, yun yung sa pananaw ng investigador at ng NBI, malinaw po na mananagot sila sa kaso. We are governed by Memorandum Circular number 20 of the Department of Justice, kung saan sinusunod na rin po namin yung tinatawag na reasonable certainty of conviction. So yung mga tingin po namin na hindi pa pumapasa doon sa standard na yun, na reasonable certainty of conviction, hindi pa po namin isinama. Pero ngayon po, we're making the case build up. At ang nakita po namin dito, Boss Alvin, may layer po eh. There are juridical corporations and personalities that interlink na nagpo-point out na they all know what's happening dun po sa Chicago KTV at sa Blue Hotel. Kaya po nababalita na si Congressman Mike Defensor will be part of the respondents po dito. Well, kasama rin po yan sa human trafficking. Kung ano po yung mga hinaharap na kaso ng mga kinasuhan masasama po siya. Pati si Mike Defensor kakasuhan na. Hindi pala lalong lumiliit ang problema ni Mike, lalo pang tumitindi. Kasi hindi naman daw talaga si Mike parang observer lang o hindi involved yan. Hindi, mas involved pa nga daw si Mike Defensor kaysa sa asawa at anak niya eh. Parang dami lang yung asawa at anak eh. O yun, kakasuhan na. O pangalawa, hindi na lang daw simple human trafficking. Pwede daw pumasok ito sa qualified human trafficking. Bakit? Nangyari daw ang lahat ng yan sa panahon na may diniklarang state of energy emergency. Ang Pangulo ng Pilipinas. Kaya kapag may nangyaring mga ganyang krimen, human trafficking sa panahon na may declared emergency, pwedeng pumasok yan sa qualified human trafficking. Anong epekto niyan? Ang epekto niyan ay non-bailable ang qualified human trafficking. Seryoso ba talaga si Director Matibag? Mukhang talagang niya to. Hindi niya tinatantanan si Mike Defensor dito. Pero sa totoo lang, alam naman ni Mike Defensor yan. Alam niyo ang history ng dalawang ito, mga kabunyog. Hindi ko personally kilala si Director Melvin Matibag. Alam ko lang yung background niya. Si Mike Defensor, alam ko rin yung background niya. Yung background ni Mike Defensor,
Ang background ni Mike Defensor, ano yan political operator yan. Alam naman natin ng panahon ni GMA. Nung may problema si GMA, sunod-sunod yung iskandalo, kontrobersya ni Gloria Arroyo noon, si Mike Defensor ang gumagawa ng diskarte noon. Kahit mga alanganin, ginagawa ni Mike. Ginagawa ni Mike noon, di ba? Halimbawa, si Lacson noon, talagang palaban kay Gloria Arroyo, lalo na kay First Gentleman Mike Arroyo. Ay, di ba kinasuhan si Lacson? May mga testigong noon, ginamit laban kay Lacson. Ang alam natin, parang si Mike Defensor, isa sa mga gumalaw noon para makounter si Lacson. Nung si Gloria Arroyo ay nai-involve doon sa Hello Garci, kung gumalaw na naman noon, si Mike Defensor din. Para makounter yung problema na yan ni Gloria. Yung mga iskandalo ni Gloria sa NBN-CTE, si Mike Defensor din ang gumawa ng paraan noon. Kaya pagdating sa mga galawang politikal, mga galawang ganyan, yung tipong may mga political operation talaga na kailangan tirahin to anuman ang mangyari. Parang God save the Queen. Iligtas ang reyna. Panahon ni Gloria, Mike Defensor yan, di ba? Ngayon naman, si Director Matibag, binibira naman ng mga DDS. Galit na galit sila, lalo na ngayong araw, nababasa ko ang mga post. Bakit binibira si Atty. Melvin Matibag? Ay, inaresto si Jason sa isusunod pa si Eric Celes. Marami pang kasunod, Talagang matindi itong si Director Melvin Matibag, A-appoint lang nito na director ng NBI. Kung masaklap diyan, kung malungkot yan, dating tao yan ni Duterte, di ba? Dating cabinet secretary, panahon ni Duterte. At siya ang dating secretary general ng PDP Laban Cosi Wing. Ganyan katindi, ganyan kalakas sa Duterte administration yan si Matibag. Kaya lang ngayon, nakay Marcos na Nakay Marcos na. Pinalitan yung dating sino ba yung dating director ng NBI? Si Magno. Mukha nga talagang mahina ang loob nun Ito si Director Matibag, malakas ang loob. Kung ano man ang kailangan gawin, gagawin. Kaya lang, syempre, ang akusasyon sa kanya ng mga DDS, kung mga ginagawa ni Matibag, mga politically motivated daw. Tulad nitong ginagawa kay Mike Defensor, tulad daw ng ginagawa kay Jason Sa, politically motivated daw. Kaya lang, ano naman yan? Alam nyo, hindi dapat magreklamo si Mike niya na politically motivated kasi alam niya ang ganyang galawan. Alam ni Mike, bakit naman magre-reklamo si Mike ng politically motivated? Alam niya yan. Ang mga galawang ganyan ni Matibag, alam niya ni Mike Defensor. Kaya actually, ang galaw ni Matibag ngayon, galaw din niya ni Mike Defensor nung panahon ni GMA, di ba? Di ba? Mga kabunyog, mga kabayan? Kaya lang, ang buhay lang kasi ay weather lang. Parang si Mike Defensor, anong tawag dyan? Sumisigaw ng foul. Dinadamay na ang pamilya ko, foul na yan. Tapos kakasuhan pa siya, si Mike, idadamay na rin. Syempre sasabihan ni Mike, foul. Grabe na yan, pamumulitika na yan. Kaya lang, hindi naman makikapagsabi niyan si Mike kasi alam niya yan. A dose of his own medicine. Di ba? Alam niya yan. Ginawa niya rin yan nung panahon ni Gloria. Ginawa niya rin yan. Siyempre, God save the Queen. Ngayon naman si Melvin Matibag, God save the King naman yan. Wala nga naman hahayaan nila na tinitira na lang ng ganyan ang Pangulong Marcos. Di ba? Siyempre, maraming nagsasabi, masyadong mabait si Marcos. Masyadong mabait si BBM. Sinong nag-ooperate naman para iligtas ang Pangulong Marcos? Ay, syempre. Sabi tuloy ng mga DDS, linagay yan dyan si Matibag para iligtas, para gumalaw sa mga ipapatrabaho. Ang dami daw pinapatrabaho kay Matibag. Tinitibag yung mga DDS vloggers na tulad ni Jason Sa, Eric Celes, yung mga vloggers na Iloy Bugris ba yun? Marami pang nakahilera dyan. Tinitibag sila Mike Defensor. Kaliwat kanan ang ngayon kay Mike Defensor. Siyempre sasabihin ni Mike Defensor, pamumulitika yan.
Ano daw yan? Politically motivated. Kaya lang, hindi na dapat magreklamo niyan si Mike Defensor. Bakit? Alam niya naman yung galawang ganyan. Dating ganyan din ang galaw niya nung panahon ni Gloria, di ba? Di ba? Ganyan talaga eh. Ang buhay ay weather lang. Tama? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.